Okay, let's give them the basic. Pag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior langit, when you reject Him, impyerno. Wala pong in-between. Wala pong lugar na pagdadalhan sa'yo, and then, pagpe-pray ka dito sa lupa, tapos tataas ka raw, papasalangit ka, ganon. Hindi po. Unfortunately, sad to say, pero I'm really happy to bring you the good news, no? Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, impyerno at langit. Pag tinanggap si Jesus, langit. Pag nireject si Jesus, impyerno. Wala pong in-between. Kailangan po natin iparating sa tao ang katotohanan sapagkat they might feel confident of doing a lot of things here sa lupa na ginagawa talaga ng mga tao na wala kay Kristo. Like for example, yung mga tao talaga na hindi pa nakakarinig ng gospel, no? Kailangan tayo mga Kristiyano, for me, it's urgent for us to tell them the good news. Kasi ang good news po, masasabi ko pong very attractive. Tinatakpan lang po ni Satanas ang mata ng mga unbelievers. Nakalagay po yan sa Korinto, 2 Korinto. Tinatakpan lang ni Satanas ang kanilang mga mata upang hindi nila makita ang kagandahan ni Kristo at ng kanyang biyaya sa mga tao. Kaya tayo po mga mananampalataya, I believe ang ginagamit ng Panginoong Jesus, and always remember, we are the ambassadors of Christ on earth. Okay? Napakalaking karangalan po. Ambassador po tayo ni Kristo dito sa lupa. We really need to tell them the good news, no? Na si Jesus lang kailangan ng tao. Kasi nakakatakot po yung pupuntahan nila kung hindi nila pananampalatayanan yung ginawa ni Jesus sa krus. Nakakatakot po kasi alam naman natin, destruction po sa impyerno. Hell is real. Hindi na kailangan gawin pampelikula yan para sabihin hell is real. The Bible tells us so, hell is real. Kaya gusto ko pong sabihin po sa inyo, now is the right time. Natatandaan niyo may nakalagay po sa isang portion ng Bible na kung narinig niyo ang kanyang tinig, huwag na magmatigasin ng inyong puso. Pagbuksan na siya at papasukin sa inyong mga buhay. Dahil ito po ay napakahalaga po, no? Si Jesus, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sapat na po yun. Hindi mo pwedeng dagdagan yun. Hindi mo pwedeng bawasan yun. Perfect. That's a perfect work. Finished work. Kaya nga po, yung Holy of Holies ngayon, hindi na po epektibo yun eh. Dahil Jesus Christ is our Holy of Holies. No? Yung rest natin na kay Jesus Christ na. Okay? Hindi sa mabubuting gawa mo at lalong hindi sa religion mo. You cannot boast about anything good that comes out from you. Tandaan mo, sinabi ni Jesus yan, na you did not choose me, I choose you. Okay? So, yung mga naboborn again po ngayon, noon pa man pinili na sila. Okay? So, ako, yan po ay doctrine ng predestination. It's all about praising and the goodness and the power of God towards the life of a believer. Kaya gusto ko pong sabihin po talaga sa inyo, no, si Jesus lang po kailangan ng buong mundo. Do not judge people. Instead, tell them the good news. Mahal sila ng Diyos. Hindi sila hinahatulan ng Diyos. Hindi nagalitan ng Diyos sa kanila dahil si Jesus, no, ay binigay na nga ng Ama si Jesus eh. John 3:16 tsaka Romans 8:32 para tayo po ay mapatawad sa mga kasalanan po natin. Okay? So, we just have to tell them the good news na ganun nga po ang ginawa ng Ama. Ibigay ang anak upang tayo po ay manampalataya doon sa ginawa ng Diyos anak sa krus ng Kalbaryo. Sapat na po yun. Hindi pwedeng dagdagan. Again, dalawa lang pong pwedeng puntahan ng tao. Langit pag tinanggap si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus. At impyerno kung nireject ang gospel. Kaya gusto ko pong sabihin po sa inyo, now is the right time. Sabi ni Jesus sa Revelation 3:20, behold, I am knocking at the door of your heart. If anyone's going to open the door, I will come in and we will supper together. S-U-P-P-E-R. Ibig sabihin, kakain kaming sabay. Hahapon kaming sabay. Napakalaking karangalan. King of Kings and the Lord of Lords. Kasalo mo sa hapagkainan ng buhay mo. Okay? Kaya kung mananampalataya ka ni Jesus, you have everything. When you have Jesus, you have everything. Why? Because Jesus is our everything. Walang katulad at mananatiling forever sa ating mga buhay. Again, thank you po sa panunod, pakikinig. God bless everyone. Thank you.